Kaliwat ka ng panayam interview sa mga member ng Justice Committee sa Kongreso, mga kababayan, at panay banat nila kay BP Sara at sa legal counsel nito na umano'y naghahanap ng mga teknikalidad at mga pagkakamali ang kampo ni Vice President, mga kababayan. Analisahin natin at bigyan natin ng komento ito. Tama ang ginagawang proseso ng Committee on Justice. Sinusunod nila ang tamang procedure na nanaayon sa batas dahil nung nakaraang impeachment case nga, ibinasura ito ng Korte Suprema. So ngayon, maingat na sila, nandyan na lahat, sinusunod nila ang tanang legal process dito sa pagdinig nitong kasong impeachment, mga kababayan. So, ang mga congressman na naghain ito ng impeachment case, lalong-lalo na ito si Leila de Lima, mga kababayan, atat na atat ito, nagkukumahog ito, nasampahan ng reklamo ng impeachment. Hindi lang si Leila de Lima, halos sila lahat dyan sa Justice Committee. Ngayon, mga kababayan, ang burden of proof ay nandyan sa kanila, sa complainant mismo. So, akala ko'y nagpapiles na sila ng impeachment case dahil sa noong nakaraang taon na dismiss. So ngayon, nagsilbi na nilang lesson learned yun. Pinag-aralan na nila yung kanilang mga pagkakamali. So hindi pa pala, mga kababayan. Kasi, kung titingnan mong mabuti ang kanilang reklamo, pag-submit nila niyan, kasi sila lang naman, di ba? Sila lang ang nag-screen, sila lang nag-scrutinize, sila lang yung lahat ng mga proseso dumadaan sa kanilang komite, sila lang rin ang nag-aayos nito, sila lang rin yung nagtatrabaho. So, bakit hindi nila magawang kumplituhin ang mga ebidensya? Kasi nga, kapag magsampa ka ng kahit anong uring kaso, mga kababayan, administrative, criminal, lalo na itong impeachment. So, hindi nila basta-bastang mapagbintangan itong pangalawang pangulo natin kung wala silang matibay na hawak na ebidensya. So, isa yun sa tinitingnan ngayon ng sa kampo ng Vice Presidente na karaang taon pa, bakit hanggang sa ngayon kasalukuyan pa rin kayo naghahanap ng ebidensya? Maraming butas itong Justice Committee, itong si Ridon, ang dami niyang pinapabuksan na pinapakalkal na mga bank records, mga companies, entities, umano na connected sa mag-asawang Carpio, Vice President Sara, mga SALENS, which is yung mga hinihingi niya, mga kababayan, is beyond the jurisdiction of the incumbency of Vice President Sara. Well, hindi pa siya Vice Presidente niyan Hindi pa siya Vice President niya. Nagiging Vice President si BP Sara na magiging impeachable officer siya noong pag-assume niya bilang pangalawang Pangulo, Vice President noong 2022. So ano bang kinalaman doon sa previous years na 2007? Wala, hindi kasama yun. Yung palang, mga kababayan grave abuse of discretion na yun. Bakit kung anong gusto nilang hingiin, anong gusto nilang pabuksan, pwede na nilang gawin dahil nandyan sila sa kapangyarihan ng Justice Committee. So hindi yun, isa yun sa ground na ma-dismiss na naman itong inihain nilang impeachment ngayon. Pag-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, bakit kahit sinong tao pwede na lang nilang ganunin na pabuksan yung mga bank records, mga statements of asset, liabilities and net worths dahil nasa kapangyarihan sila.
Hindi naman yung tama kasi yung nasa complaint ninyo, doon lang kayo magbabase. Ngayon kung sino-sino, kung ano-ano ng mga dokumentong nahanap ninyo, busisihin ninyo kahit hindi pa si impeachable officer. Pwede ba yon? Mga abogado naman kayo, alam nyo yan During the incumbency as Vice President, doon mag-umpisa yung pananagutan niya kung sinampahan nyo ng kakulang kaso yan siya. Hindi kayo, isama nyo pa yung mga nasa Davao City pa siya dyan yung mga tao na yan. So maraming mga butas mga kababayan sa totoo lang. Itong kaso na ito, walang mapapatunguhan ito, walang mapupuntahan. Kasi nga mga kababayan, kung sapat ang kanilang ebidensya, kung nakakasiguro na sila na sa hawak nilang mga dokumento ngayon, impeachment complaint nila, nakakasiguro na sila na hindi na makakaligtas si Vice President Sara, nagkukumahog na yan sila, naidiretso na sa plenary. Tapos na sa sufficient in form, sufficient in the substance, in ground. Yung hearing ngayon mga kababayan, ginawa nilang clarificatory hearing, yung hindi pagtugon ng kampo ni Vice President, partida na yun Kung tutusin, partida na sa kanila yun, na ang kanilang mga ebidensya lang yung mapag-aralan nila na mabuti. Di bali na hindi niyo makita yung depensa namin. Yung sa inyo na lang yung pagtutuunan niyo ng pansin, yung mga hawak yung mga ebidensya laban sa akin. Doon na lang tayo magkita sa Senado. So hindi ba? Kung wala silang pagdududa o wala silang pag-alinlangan dyan sa impeachment complaint nila ngayon, bakit hindi nila gawa na ng committee report? Pasa nila sila sa plenary para mapagbutuhan. So halata mga kababayan na ang ginawa nila ngayon dyan sa sinasabing clarificatory hearing na ayon pa kay Luistro sa mga interview niya is pre-trial, mini-trial. Halatang halata yan na namimingwit yan mga kababayan. That is fishing expedition.